Ito ang buhay Kristiyano ngayon. Babasahin natin at pag-aaralan ang ika-21 kabanata ng Gawa. Basahin natin ang paglalakbay ni Pablo sa Jerusalem. Nagpaalam kami sa mga namumuno sa iglesia sa Efeso at bumiyahe kami ng tuloy-tuloy hanggang sa nakarating kami sa Kos. Kinabukasan, dumating kami sa isla ng Rhodes. At mula roon, nagpatuloy kami sa Patara. Doon sa Patara ay may nakita kaming barko na papuntang Phoenicia, kaya sumakay agad kami. Natanaw namin ang isla ng Cyprus, pero hindi kami pumunta roon, kundi dumaan kami sa gawing kanan at tumuloy sa Syria. Dumaong kami sa bayan ng Tyre dahil nagbaba roon ng kargamento ang barko. Hinanap namin doon ang mga tagasunod ni Jesus at nakituloy kami sa kanila sa loob ng 1 linggo. Sa pamamagitan ng kapangyarihan ng banal na Espiritu, binalaan nila si Pablo na huwag pumunta sa Jerusalem. Basahin natin. Pero pagkaraan ng 1 linggo, nagpatuloy kami sa aming paglalakbay. Lahat sila, pati ang kanilang mga asawa at anak, ay naghatid sa amin sa labas ng lungsod. Lumuhod kaming lahat sa dalampasigan at nanalangin. Nang makapagpaalam na kami sa kanila, sumakay kami sa barko at umuwi naman sila. Mula sa Tyre, nagpatuloy kami sa aming paglalakbay papuntang Ptolemais. Pagdating namin doon, nakipagkita kami sa mga kapatid at tumigil kami sa kanila ng 1 araw. Pagkatapos, pumunta naman kami sa Caesarea at pagdating namin doon, pumunta kami sa bahay ni Felipe na tagapangaral ng magandang balita at doon kami nakituloy. Si Felipe ay isa sa mga 7 lalaking hinirang noon sa Jerusalem na tumulong sa mga apostol. 4 ang kanyang anak na dalaga na pawang mga propeta. Tingnan ulit natin ang mapa upang mas makita natin ang kanilang paglalakbay. Sundin natin ang dilaw na linya. Mula sa bayan ng Miletus, tumuloy sila sa bayan ng Kos at sa isla ng Rhodes. Pagkatapos, tumuloy sila sa bayan ng Patara. Galing Patara, naglayag sila at bumaybay sa isla ng Cyprus at kalaunan ay dumaong sa bayan ng Tyre. Mula sa bayan ng Tyre, dumaan sila sa bayan ng Ptolemais at Caesarea. Sa Caesarea nagpalipas sina Pablo at nakituloy sa bahay ni Felipe. Basahin natin. Pagkaraan ng ilang araw, dumating ang propetang si Agabus mula sa Judea. Pinuntahan niya kami at kinuha ang sinturon ni Pablo at itinali sa kanyang mga paa at mga kamay. At sinabi niya, ayon sa banal na espiritu, ganito ang gagawin ng mga Hudyo sa Jerusalem sa may-ari ng sinturong ito, at siya ibibigay nila sa mga hindi Hudyo. Nang marinig namin ito, kami at ang mga kapatid doon ay humiling kay Pablo na huwag nang pumunta sa Jerusalem. Pero sumagot si Pablo, bakit kayo umiiyak? Pinahihina lamang ninyo ang loob ko. Nakahanda akong magpagapos at kahit mamatay pa sa Jerusalem para sa Panginoong Hesus. Hindi talaga namin mapigilan si Pablo, kaya sinabi na lang namin, matupad sana ang kalooban ng Panginoon. Sa 11 kabanata ng Gawa, maaalala natin si Agabus na propetang nagpabala kina Pablo sa darating na taggutom. Ito ang nagtulak kay Pablo na humingi ng tulong sa mga tagasunod sa Antioch para ipamahagi sa mga masasalanta.
Ang pangitaing ito ay nangyari nga sa panahon ni Emperador Claudius. Ipinarating ni Agabus kay Pablo ang mangyayari sa kanya sa Jerusalem. Alam nating mangyayari ito sapagkat ito ang ipinakita ng banal na espiritu. At dito natin makikita ang tibay ng pananampalataya ni Pablo. Buong loob at buong tapang niyang haharapin kung anuman ang nagaantay sa kanya sa Jerusalem. Malamang ay naaalala niya nang ipinakita sa kanya ni Jesus ang lahat ng paghihirap at pagdurusa na kanyang kailangang pagdaanan sa pangalan ni Jesus. Sa ating buhay Kristiyano ngayon, asahan na natin ang mga pagsubok at pagdurusa sa mundo. Iba't ibang karanasan ang pagdadaanan natin. Maaaring hikahus tayo sa buhay at kulang ang ating pambili. Di kaya ay magkakaroon tayo ng mabigat na karamdaman. Maaari din na may malalim tayong hindi pagkakaintindihan sa ating mga mahal sa buhay. Pwede ring mangyari ito sa ating trabaho. Kasama na dito ang maliit na sweldo. Mahirap na pakikisama sa mga katrabaho. Pwede ring mangyari ito sa ating mga kaibigan. Marami sa atin ang nabubuhay sa kahirapan at di natin maikakaila na di tayo nakakasiguro sa ating kakanin sa kinabukasan. Kadalasan ang ating mararanasan ay paghihirap sa kabuhayan, ang kalam ng sikmura at kakulangan sa pamumuhay. Ang lahat ng pagsubok na ito ay mangangailangan ng matibay na pananampalataya. Hindi man tayo makakaranas ng pag-uusig at pagkabilanggo katulad ni Pablo. Ang ating pagdadaanan naman ay paghihirap sa kakulangan sa kabuhayan. Kailangan nating manalig sa Diyos at kailangan nating magtulungan at palakasin ang loob ng isa't isa. Tayo-tayo lamang kasi ang nakakaalam sa mga pinagdadaanang hirap ng ating mga kapwa naniniwala. Sa unang kabanata ng Santiago, mababasa natin ang paalaala niya ukol sa mga pagsubok sa buhay. Basahin natin. Mga kapatid, magalak kayo sa tuwing dumaranas kayo ng mga pagsubok, sapagkat alam ninyong nagdudulot ito ng katatagan sa inyong pananampalataya. Kaya tiisin ninyo ang mga pagsubok upang maging ganap at walang anumang pagkukulang ang buhay nyo. Alam kong mahirap nating matutunan na magalak sa tuwing mayroon tayong pagsubok na pinagdadaanan. Ngunit ito ang itinuturo sa atin bilang isang tagasunod ni Jesus. Ito kasi ang magpapatibay ng ating pananampalataya dito sa mundo. Sa simula, mahirap talaga kapag tayo ay dumadaan sa pagsubok. Ngunit sa kalaunan, dahil sa kasanayan at sa patuloy na pananalig kay Jesus, hindi na natin masyadong iniinda ang mga dagok ng buhay. Meron kasi tayong pag-asang pinanghahawakan. Nakasisiguro ako na kahit lahat tayo ay may kanya-kanyang dinadalang pasanin ngayon, iniwan ni Jesus sa atin ang banal na espiritu upang magpalakas, magpatibay at magtaguyod sa ating mga naniniwala. Basahin natin. Dumating si Pablo sa Jerusalem. Makaraan ng ilang araw, naghanda kami at umalis papuntang Jerusalem. Sinamahan kami ng ilang mga tagasunod ni Jesus na taga Cesarea. Dinala nila kami sa bahay ni Menason na taga Cyprus at doon kami nakituloy. Si Menason ay isa sa mga unang tagasunod ni Jesus. Basahin natin.
Dinalaw ni Pablo si Santiago. Pagdating namin sa Jerusalem, malugod kaming tinanggap ng mga kapatid. Kinabukasan, sumama kami kay Pablo at dinalaw namin si Santiago. Naroon din ang mga namumuno ng iglesia sa Jerusalem. Binati sila ni Pablo at ikinwento niya ang lahat ng ginawa ng Diyos sa mga hindi Hudyo sa pamamagitan niya. Nang marinig nila ito, nagpuri silang lahat sa Diyos. At sinabi nila kay Pablo, "Alam mo kapatid, libo-libo ng mga Hudyo ang sumasampalataya kay Jesus at silang lahat ay masigasig sa pagsunod sa kautusan ni Moises. Nabalitaan nilang itinuturo mo sa mga Hudyong nakatira sa ibang bansa na hindi na nila kailangang sumunod sa kautusan ni Moises. Sinabi mo raw na wag na nilang tuliin ang kanilang mga anak o sundin ang iba pang kaugalian nating mga Hudyo. Ngayon, ano kaya ang dapat mong gawin? Sapagkat siguradong malalaman nila na nandito ka. Mabuti siguro gawin mo ang sasabihin namin sa iyo. May 4 na lalaki rito na may panata sa Diyos." Ang pagbabalik ni Pablo ay nagdala ng may halong kagalakan at pangamba sa mga tagasunod. Panguna, kagalakan dahil sa nakita nilang muli si Pablo pagkatapos ng mahabang panahon sa kanyang pamamahagi ng magandang balita. Dito nila narinig ang mga gawa ni na Pablo sa kalooban at biyaya ng Diyos. Nawa ay tayo rin sa kasalukuyan ay maging kasangkapan ng Diyos Ama para sa kanyang kalooban dito sa lupa. Pangalawa, pangamba, dahil naging kaaway ng mga namumunong Hudyo si Pablo. Maaalala natin na siya ang punong tagapag-usig ng mga tagasunod ni Jesus hanggang nagpakita sa kanyang Panginoon sa daang papuntang Damascus. At heto, narito siya at nakabalik na sa Jerusalem bilang punong tagapagturo ng magandang balita, di lamang sa mga Hudyo, ngunit ganun din sa mga hindi Hudyo. Malalim ang galit ng mga namumunong pari sa kanya. Sa ating buhay Kristiyano ngayon, kadalasan ay di natin masyado nabibigyan pansin ang mabubuting gawa. Kadalasan ay palaging sa trabaho at paghahanap buhay ang umuubos sa ating panahon. At kung natapos naman ang araw ng pagtatrabaho, sobrang pagod na tayo na gumawa ng mabubuting gawa. Alam kong mahirap magbigay ng panahon dito at ito rin ang aking karanasan. Ngunit kailangan kong baguhin ang aking pagtingin sa ganito. Itinuturo sa atin na ang mabubuting gawa ay nagbubunga ng kayamanang hindi nasisira, hindi nananakaw, at hindi nawawala. Hinihikayat ko rin kayong mga kapatid na magpamahagi ng magandang balita, manilbihan at magkawang gawa para sa ating kapwa. Ito kasi ang utos ni Jesus sa atin. Kaya naman, dapat natin itong sundin sa ating buhay. Basahin natin. Sumama ka sa kanila at gawin ninyo ang seremonya sa paglilinis ayon sa kautusan. Bayaran mo na ang gastos nila sa seremonya para makapagpaahit din sila ng kanilang ulo. Sa ganitong paraan, malalaman ng lahat na ang balita na narinig nila tungkol sa iyo ay hindi totoo. Dahil makikita nila na ikaw din ay sumusunod sa kautusan ni Moises. Kung tungkol sa mga hindi Hudyong sumasampalataya kay Jesus, nakapagpadala na kami ng sulat sa kanila tungkol sa aming napagkasunduan na hindi sila kakain ng mga pagkain na inihandog sa mga Diyos-Diyosan o dugo
o karne ng hayop na namatay na hindi tumulo ang dugo. At iwasan nila ang sexual na imoralidad. Kaya kinabukasan, isinama ni Pablo ang 4 na lalaki at isinagawa nila ang seremonya ng paglilinis. Pagkatapos, pumunta si Pablo sa templo at ipinagbigay alam kung kailan matatapos ang kanilang paglilinis para maihandog ang mga hayop para sa bawat isa sa kanila. Kung kikilatisin natin ang ating nabasa, parang sinasabihan nila si Pablo na iligtas ang kanyang sarili sa pamamagitan ng pagkukunwari. Ang takot sa pag-uusig ang nagtutulak sa mga nagpapayo kay Pablo na magkompromiso sa kanyang mga itinuturo. Maaari bang magkamali ang isang katulad ni Pablo? Kapatid, kung ilalagay natin ang ating sarili sa kalagayan niya, gagawin din kaya natin ang mga bagay na makakaiwas sa ating kamatayan? Hindi kaya tayo ay mangangamba at matatakot sa maaaring mangyari sa atin kung mahahanap tayo ng mga namumunong Hudyo? Di ko maisip ang paghihirap na pinagdaanan ni Pablo sa lahat ng bayan sa kanyang mga paglalakbay, panganib at pag-uusig kahit saan man siya pumunta. Ngunit alam nating sa kanyang pananampalataya, sumunod siya sa mga utos ni Jesus at patuloy na ipinamamahagi ang magandang balita sa Hudyo at sa hindi Hudyo. Kapatid, dilingid sa atin na kahit si Pedro ay itinanggi si Jesus ng 3 beses. Tandaan natin, kapatid, na lahat tayo ay makasalanan. Lahat tayo ay marupok. Lahat tayo ay nadadapa. Kahit ang mga apostoles ay nagkakasala. Ano pa kaya tayong mga karaniwang tagasunod ni Jesus? Aaminin ko, kapatid, na hindi ganito katibay ang aking pananampalataya. Napakadali kong bumigay at mawalan ng loob. Inuuna ko ang aking sariling kapakanan sa ibabaw ng pamamalita ng magandang balita. Mahirap maging tagasunod ni Jesus sa mundo. Mas naiintindihan ko ngayon ang kasabihan na mamatay sa sarili at mabuhay para kay Jesus. Ikaw, kapatid, nararanasan mo rin ba ang ganitong mga pangyayari sa iyong buhay? Ano ang ginagawa mo kapag andito na ang paghihirap at pag-uusig kung tayo ay susunod kay Jesus? Basahin natin. Hinuli si Pablo. Nang matatapos na ang 7 araw ng kanilang paglilinis, may mga Hudyong mula sa lalawigan ng Asya na nakakita kay Pablo sa templo. Sinulsulan nila ang lahat ng tao roon sa templo na hulihin si Pablo. Sumigaw sila, "Mga kababayan kong mga Israelita, tulungan ninyo kami. Ang taong ito ang nagtuturo laban sa kautusan at sa templong ito kahit saan siya pumunta. Hindi lang yan, dinala pa niya rito sa templo ang mga hindi Hudyo, kaya dinudungisan niya ang sagradong lugar na ito." Sinabi nila ito dahil nakita nila si Trophimus na taga-Efeso na sumama kay Pablo roon sa Jerusalem. At ang akala nila'y dinala siya ni Pablo sa templo. Maraming Hudyo sa Jerusalem ang nakakaalam sa mga gawain ni Pablo. At dahil dito, ang galit nila kay Pablo ay walang hangganan. Ituloy natin ang pagbabasa. Kaya nagkagulo ang mga tao sa buong Jerusalem at sumugod sila sa templo para hulihin si Pablo. Pagkahuli nila sa kanya, kinaladkad nila siya palabas at isinara agad ang pintuan ng templo. Papatayin na sana nila si Pablo pero may nakapagsabi sa commander ng mga sundalong Romano na nagkakagulo sa buong Jerusalem. Kaya nagsama agad ang commander ng mga kapitan at mga sundalo
at pinuntahan nila ang mga taong nagkakagulo. Pagkakita ng mga tao sa commander at sa mga sundalo, itinigil nila ang pagbugbog kay Pablo. Pinuntahan ng commander si Pablo at ipinahuli at iniutos na gapusin siya ng 2 kadena. Pagkatapos, tinanong ng commander ang mga tao, sino ba talaga ang taong ito at ano ang kanyang ginawa? Pero iba-iba ang mga sagot na kanyang narinig at dahil sa sobrang kaguluhan ng mga tao, hindi nalaman ng commander kung ano talaga ang nangyari. Kaya inutusan niya ang mga sundalo na dalhin si Pablo sa kampo. Pagdating nila sa hagdanan ng kampo, binuhat na lang nila si Pablo dahil sa kaguluhan ng mga tao na humahabol at sumisigaw ng patayin siya. Nagkatotoo nga ang pangitain ni Agabus nang igapos si Pablo at ang pag-uusig ng mga Hudyo. Ano kaya ang nararamdaman ni Pablo sa ganitong mga pangyayari? Andito na naman ang panganib sa kanyang buhay. Di ko maikakaila na kung sa akin nangyari ang ganito, lubos-lubusan ang aking magiging takot. Ngunit makikita natin dito ang puso ni Pablo na di niya pinahahalagahan ang kanyang buhay kung ito ay iaalay sa pagsisilbi sa kalooban ng Diyos. Di ba't ganito rin ang ginawa ni Jesus para sa atin? Nang ialay niya ang kanyang buhay para magkaroon tayo ng kapatawaran at kaligtasan at buhay na walang hanggan? Ito ang ibig sabihin ng kasabihang mamamatay sa sarili at mabuhay para kay Jesus. Dapat nating pag-isipan ito sa ating pang-araw-araw na pamumuhay. Ganun pa man, hindi kalooban ng Diyos na mamatay si Pablo dito. Kung tutuusin nga, ang pagkahuli ni Pablo sa kamay ng mga sundalong Romano ay nagbigay daan para makaiwas siya sa kamatayan. Isa lamang itong halimbawa para sa atin sa kasalukuyan, na hindi natin alam ang mga kaparaanan ng Diyos. Malamang ay may iba pang plano ang Diyos sa buhay ni Pablo. Basahin natin. Pinagtanggol ni Pablo ang sarili. Nang dalhin na si Pablo sa loob ng kampo ng mga sundalo, sinabi niya sa commander, may sasabihin sana ako sa iyo. Sumagot ang commander, marunong ka palang magsalita ng Griego? Ang akala ko'y ikaw ang lalaking taga-Ehipto na kailan lang ay nanguna sa pagrerebelde sa pamahalaan. Dinala niya sa disyerto ang 4,000 lalaking matatapang at pawang armado. Sumagot si Pablo, ako'y isang Hudyong taga-Tarsus na sakop ng Cilicia. Ang Tarsus ay hindi ordinaryong lungsod lang. Kung maaari, payagan ninyo ako magsalita sa mga tao. Pinayagan siya ng commander kaya tumayo si Pablo sa hagdanan at sumenya sa mga tao na may sasabihin siya. Nang tumahimik na sila, nagsalita siya sa wikang Hebreo. Napagkamalan pala si Pablo bilang isang rebelde, ngunit nagulat ang kapitan nang ipaliwanag ni Pablo na siya ay isang Hudyo. At dahil dito, nakiusap siyang magsalita sa mga taong bumubugbog at nagtatangkang patayin siya. Manalangin tayo. Diyos Ama, buksan ninyo ang aming puso at isipan at tulungan mo kaming maintindihan at isabuhay ang aming napag-aralan ngayon. Nananalangin kami sa ngalan ni Jesus. Amen. Dito nagtatapos ang ating pag-aaral sa ika-21 kabanata ng Gawa. Ugaliin natin ang pagbabasa ng salita ng Diyos. Nandito ang mga salitang nagbibigay ng buhay na walang hanggan. Ito ang buhay Kristiyano ngayon.